Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na po ng linggo kung saan tayo po ay magsama-sama para po sa pagsamba sa ating Diyos. Nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng Diyos ng isang muling pagkakataon upang siya ay ating papurihan, pasalamatan at sambahin sa ating mga buhay. Muli sa oras na ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya samahan niyo kung buksan ang inyong pong mga Biblia sa aklat po ng John chapter 16 verse 1 hanggang verse 3. Ganito po ang ating pong mababasa. These things have I spoken unto you, that you should not be caused to stumble. They shall put you out of the synagogues. Yes, the hour comes that whosoever kills you shall think that he offers service unto God. And these things will they do, because they have not known the Father nor me. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay pinamagatan po nating Jesus gives the Holy Spirit, be filled with Him. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna sa maglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Kami po ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, luwalhatiin sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa taglay naming buhay at lakas at pag-iingat mo po sa amin. Salamat sa iyong masaganang biyaya, grasya at pagpapala, aming Ama. Samahan niyo po lamang kami sa oras na ito sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga salita. Sayang mo, Diyos, na kayo pong ay may taas, maluwalhati at maparangalan, at samahan niyo nawa kami at mabigyan kayo ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samudalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating Jesus gives the Holy Spirit, be filled with Him. Last week, ang ating pong pinag-aralan ay pinamagatan po nating Jesus is the true vine doon sa John chapter 15. So doon sa ating pong tinalakay na yon ay sabi nga, all of us wanted to have a fruitful life. Yan naman talagang totoo, di ba? Gusto ng Diyos na tayo pong lahat ay mamunga. Okay? Sabi nga, we could only be fruitful if we abide in Jesus. Then to abide in Jesus is to abide in His love and keep His commandments. Kaya hindi tayo pwedeng mamunga kapag hindi tayo nakakabit sa ating Panginoon Kristo. Ang pananatili kay Kristo, ito ay sa magitan ng pagnanatili sa Kanyang pag-ibig at saka sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Okay? So ngayon, sa John chapter 16, ito naman ho ang ating pong tatalakayin ngayon. Okay? Ang tanong ho natin dito ay, is there anyone of us wanted to be stumble? Meron ba dito sa atin na gusto talagang madapa? Okay? So, siguro, wala naman siguro gano'n. Ano po? Of course, nobody wanted to stumble. Walang isa man sa atin na ibig at nais na talagang madapa. The same is true with God. He doesn't want any of us to stumble. Ano po? Hindi nais at hindi ibig ng Diyos na isa man sa atin ay talagang mapahamak o madapa o malaglag. Okay? Gusto ng Panginoon na tayo po ay talagang manatiling nakatayo. Okay? Sa John chapter 16 verse 1, sabi dito, these things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. Okay? Ang mga salitang ito, sabi ng Panginoon Jesus, ay sinabi ko sa inyo upang makaiwas kayo sa pagkadapa o pagkalaglag. Ano po? Kaya yung word na these things, it refers to the things happened in John chapter 13, chapter 14, chapter 15, ano po, na kung saan ay mababasa po natin doon yung mga bagay na ginawa ho ng ating Panginoon Jesus kasama ng kanyang mga alagad, yung kanilang mga conversations. Ano po? Then the word keep from stumbling does not only means not to fall, but to let you keep standing. No? Ang iyon na ibig sabihin na para maiwasan ninyo na kayo po ay madapa, hindi lamang ibig sabihin na babagsak ka, kundi ang gusto sabihin po ng ating Panginoon Jesus dito ay manatili kang nakatayo na matatag. Okay? Na ibig sabihin that even if you fall, you will stand again. Yan ang gusto mong sabihin po ng ating Panginoon Jesus dito, na kahit bumagsak ka, kinakailangan ay tumayo ka pa rin. Kaya ang tanong natin, what keeps us from stumbling? Ano po ang makakatulong sa atin at para maiwasan natin
ang madapa o mahalaglag, at mapahamak. Ang makakatulong sa atin ay wala iba kundi ang Holy Spirit. By the help of the Holy Spirit. Kaya nga sa John chapter 15 verse 26, sabi po doon, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, He will testify on my behalf. So ito po ang Banal na Espiritu, siya daw po ang magte-testify, magpapatuto tungkol kay Kristo Jesus. Okay, then sa verse 27, sabi doon, you will testify also because you have been with me from the beginning. So kung paano ang Banal na Espiritu ay siyang magte-testify tungkol kay Kristo Jesus, sabi ni Jesus, kayo din na mga alagad ko ay magte-testify din po kayo. Kaya sabi ito, the only person who can keep us from falling is the Holy Spirit. No? Siya lang talaga, ito lamang ang makakatulong talaga sa atin upang maiwasan po natin ang bumagsak o madapa. That is why, sabi nga, Jesus prayed to the Father to give us the Holy Spirit. Yun ang panalangin ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi niya sa John 14 verse 16, I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. No? Kaya ang panalangin ng Panginoon Jesus ay magpadala ng Ama ng another helper, which is the Holy Spirit. Okay? Kaya sabi ito, the Holy Spirit will help us not to stumble. Ating pong mapapansin sa mga pangyayaring ito sa pagitan po ng Panginoon Jesus at ng kanyang mga alagad, sabi ito, the disciples were been feeling sad because of what Jesus was telling them about His departure. Kasi ang Panginoon Jesus dito ay para bagang nagpapaalam na siya. Kaya sinasabi nga niya, aalis ako, sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakaparoon. Kaya ito ay nagdulot ng kalungkutan sa puso ng mga alagad. But sabi ito, He encouraged them that even if He will go away, He will send another helper who is the same as He was. No? Kahit sabi ng Panginoon Jesus, kahit umalis man ako, ay huwag kayong mag-alala sapagkat ay magpapadala din naman ako ng panibago o another helper, sabi nga nun. At itong papadala ko ay katulad ko rin. Wala hong pagkakaiba ho sa atin. Kaya nga ho, napaka-importante ng Holy Spirit na sumasa atin po na ibibigay at ipapadala po ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya napaka-importante po ng gampanin ng Banal na Espiritu sa buhay po ng mga mananampalataya. Narito nga ho ang turo ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi doon, do not get drunk with wine which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. No? Sikapin ninyong kayo'y mapuspos ng Banal na Espiritu. Ang analogy po ni Apostol Pablo dito ay ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay katulad po ng katulad po ng nangyayari sa isang tao na nalalasing. Sabi to, if you get drunk, you are affected by the liquor or wine that you have drunk. Di ba? Nakakita na ba kayo ng lasing na diretso ang lakad? Hindi, susuray-suray po siya. Ibig sabihin, naapektuhan po ang kanyang pagkatao, ang kanyang katawan, ang kanyang sarili dahil sa kanyang ininom na alak. Sabi to, the same is true with us, that our lives will be affected by the Holy Spirit. Kapag ang Banal Espiritu ay dumating sa ating pong buhay sa magitan ng pagtanggap natin kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay hindi po pwede na hindi po maapektuhan yung ating pong buhay, yung ating pong pagkatao. Mayroon talagang apekto yan sa ating pong buhay. Kaya importante na maintindihan at malaman natin ano ang nangyayari sa atin bilang isang Kristiyano. Okay? At sabi pa doon sa ating pong binasa, sa John chapter 14 verse 16, this Holy Spirit will stay with us forever. No? Ang Banal na Espiritu na ito na siyang sumasa atin, pinadala, binigay ng Panginoon Jesus, siya po ay mananatili sa atin magpakailanman. Sabi doon, sa John 14:16, sabi doon, I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. Okay? Kaya napaka-importante po nung gampanin ng Banal Espiritu sa ating pong buhay. So, yamang ang Banal Espiritu ang kasama ho natin, kailangan ho natin, pahalagahan natin siya sa ating buhay. Kaya sabi ng Biblia, huwag natin siyang pighatiin, huwag natin siyang palungkutin, at huwag natin bigyan ng kalungkutan ho ang Banal Espiritu sa ating pong buhay. Bagkus lagi natin siyang pahalagahan. Well, sa usapan po ng Panginoon Jesus at ng kanyang mga alagad,
ay talagang hindi ho maiiwasan na mayroon pong mangyayari o kaganapan sa buhay po ng bawat mananampalataya. Kaya kailangan ng tulong talaga mula ho sa Banal na Espiritu. Okay, ang ating pong unang pag-uusapan sa oras na ito ay the Great Challenge. Okay? Sa John chapter 16 verse 1, once again, sabi doon, "These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling." No? Mga bagay nito ay sinasabi ko sa inyo upang makaiwas ho kayo. Maiwasan po ninyo na kayo ho ay bumagsak o kaya kayo po ay madapa. Okay? Sabi nga, stumbling is the idea of not doubting God. Okay? Dapat maintindihan natin, yung sinasabi po ng Panginoon Jesus na stumbling dito o pagkadapa, ito yung ideya na dapat ay hindi ho kayo mag-alala at hindi ho kayo mag-alinlangan, magduda ho sa Diyos. Sapagkat kahit man kayo ay maranasan ninyo ang mga bagay na ito, ang madapa, halimbawa, ay mayroon pa rin Diyos na tumutulong ho sa inyo. Ang stumbling na ito, sabi nga, it is an idea like Judas and Peter. Okay? Na kung saan si Peter, sabi nga, Peter rise up after he fall, but Judas doesn't. Though alam po naman natin, si Pedro, nadapa naman talaga siya sa kanyang buhay spiritual. Pinagkailan niya ang ating Panginoon Jesus ng 3 beses nung si Jesus ay sa panahon ng paglilitis. Pero bumangon muli itong si Pedro. At yun ho ang gustong sabihin ng Panginoon na kahit pumagsak man kayo, kahit madapa man kayo, ay kinakailangan bumangon kayo. Okay? Hindi katulad ni Judas. Si Judas ay nadapa din, bumagsak din, pero hindi na ho siya bumangon. Kaya ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito, na tungkol po sa maiwasan ang ma-stumble o madapa, ay yung kahit kayo ay nalaglag, ay bangon pa rin po kayo. Okay? Kaya ngayon ang tanong natin ay, what causes the Christians to doubt? Ano po ang nagiging dahilan? Bakit ho ay nag-aalinlangan ho ang mga Kristiyano? Okay? Ito po, sa John chapter 16 verse 2, sabi doon, "You will be expelled from their synagogues, and the time will come when those who kill you will think that by doing this, they are serving God." Ano po? Sabi doon, kaya ho kayo ay posible na maranasan nyo ang pag-aalinlangan na ito dahil kung minsan ay magtatanong talaga tayo sa mga karanasan at nangyayari sa ating buhay. Isa ho sa nangyayari o kaganapan ay yung pwede kang expelled o palalayasin ho sa sinagoga. Okay? Then sabi pa rito, those who will kill you will think that that by doing this, they are serving God. So mayroon pong persecution talaga na posibleng mangyayari. Sa verse 3, sabi doon, "People will do these things to you because they have not known either the Father or me." Yun dahil kung bakit gagawin nila ito sa inyo, pe-persecute kayo, papatayin kayo kung sakali. Ano po? Sapagkat hindi nila kilala ang Diyos, hindi rin nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Verse 4, "But I have told you this," sabi ng Panginoon Jesus, kaya sinasabi ko ito sa inyo, "so that when the time comes from them to do these things, you will remember that I told you." So, ibig sabihin, pinauna na ng Panginoon Jesus na sabihin ito sa kanila para wag na sila mabigla kapag dumating man. Then sabi ito, "I did not tell you these things at the beginning, for I was with you." Okay? Then verse 5, "But now I am going to Him who sent me, yet none of you ask me where I am going. And now that I have told you, your hearts are full of sadness." Sinabi ito ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad sapagkat sabi nga, ay aalis na ho siya at pupunta na ho siya doon sa Ama na siyang nagsugo sa kanya o sa kanyang pinanggalingan. Ngayon, sabi niya, kaya ho kayo ay nalulungkot dahil po sa sinabi kong ito sa inyo. Well, wala hong magagawa kundi talagang natural ho yun at posible na mangyari ho sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya sabi ito, Christians are not exempted with the problems. No? Hindi po exempted tayo. Lahat tayo ay hindi exempted sa mga problema at pagsubok o persecution sa ating pong buhay. The disciples of Jesus were being persecuted. No? Alam po naman natin, hindi po maipagkakailayan na maging ang mga alagad ng Panginoon. Sila po ay na-persecute talaga. They are persecuted because they are identified with Jesus. Dahil nakilala sila, nakasama ho sila ng Panginoon. Kaya nung si Pedro, nung tinanong ho ng babae doon sa palasyo, sabi ng babae, ikaw ay kasama ni Jesus, hindi ba? Naitanggi ho ni Pedro ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat nakikilala ho siya noong babae na siya ho ay kasama ni Jesus. Well, mga kapatid, dapat natin maintindihan, dapat iyon ho ang
makita ng mga tao sa atin, we must be identified with Jesus. Ano po? And dahil po doon, ay pwede ho tayong ma-persecute sa ating pong buhay. Kaya sinabi po ng ating Panginoon na huwag niyong pagtakhan ng mga bagay nito sapagkat talagang mangyayari because of me. Kaya sabi nga sa John chapter 15 verse 18, if the world hates you, just remember that it has hated me first. Then sa verse 19, if you belong to the world, then the world would love you as its own. But I choose you from this world, and you do not belong to it. That is why the world hates you. Talagang kapuputan talaga tayo ng mundo. So verse 20, remember what I told you. Slaves are not greater than their master. If people persecuted me, they will persecute you too. If they obeyed my teaching, they will obey yours too. No? Kaya kung sabi ng Panginoon, kung ako ay pinipersecute nga nila, na wala nga kadahilan, kayo pa kaya. Okay? Then sa verse 23, whoever hates me, hates my Father. This, however, was bound to happen so that what is written in their law may come true. They hated me for no reason at all. Yun ho, di ba ang Panginoon talagang kinapuputan ho siya ng mundo nang wala man lang kadahilan. Kaya kung paano ang Panginoon ay kinaputan ng mundo, ay hindi po natin dapat pagtakhan na tayo man din ay pwedeng kapuutan ng mundong ito. Okay? Sa pagpatuloy natin, sabi nga, there are Christians who are persecuted because of their own fault. Kaya dapat po nating maintindihan po na hindi na naman lahat ng persecutions ay dulot po ng dahil sa ating pagkakilala sa Panginoon Jesus. Minsan may mga pagkakataon na napipersecute tayo dahil sa kagagawan ho natin. Ibig sabihin ay tayo ang dahilan din kung minsan ng ating pong mga persecution sa buhay. Yung nasisisi tayo dahil tayo mismo ang mga mali-mali ho yung ating pong mga ginagawa. Kaya ano dapat gawin? Sabi doon, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. So mag-ingat daw po sa uri ng pamumuhay. Make good use of every opportunity you have because these are evil days. Don't be fools then, but try to find out what the Lord wants you to do. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Ano po? So, ang sinasabi po dito ay talagang mag-ingat po sa ating pong buhay at pamumuhay sapagkat mapipersecute tayo minsan, hindi dahil sa ating pagkaugnayan kay Kristo Jesus, kundi dahil po sa ating pong mga kamalian o mga nagagawa kung minsan. Okay? Kaya ingatan po natin ang ating pong buhay. Well, sabi nga to, we cannot handle the persecution with our own strength. No? Kapag humarap po tayo sa mga persecutions na yan, problema na yan, hindi ho natin kakayanin yan sapagkat alam po natin na ang buhay po natin bilang tao ay may mga weaknesses po talaga tayo na minsan hindi talaga natin kaya. Kaya sabi to, the Holy Spirit will help us. Kailangan natin ng Holy Spirit na binibigay ng Panginoon para siya ang tumulong sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang mga persecutions na iyan. Okay? Sabi nga ito, these are the reasons why even the disciples of Jesus were being persecuted. Yun ang dahilan kung bakit ang mga alagad ng Panginoon ay na-persecute talaga sila dahil sa kanilang pagkakilala sa ating Panginoon. Nung una, mga duwag sila, pero nung sila po ay dumating po ang Holy Spirit sa kanilang pong buhay, naging mga matapang sila. For example, si Pedro, siya po, sabi ito, he was crucified upside down. Okay? Pinako sa krus si Pedro, pati warik. Si Andrew, sabi niya, who was crucified in the X-cross. Siya po ay pinako sa cross, pero ang cross na ginamit sa kanya ay letter X. No? Ay talagang siya ay nakapako doon. Si Bartolome o kaya si Nathaniel was being killed while alive before he was crucified. Binalatan ho ng buhay. Pagkatapos binalatan ay ipinako din po sa krus. Ganun ho sila na persecute. Si Tomas, okay? He was being speared. Siya po ay sinibat, no? Itong si Tomas. Si John the Beloved, bagamat siya po ay namatay sa katandaan, pero bago po yon, siya po ay itinulak sa kumukulong mantika. Okay?
kumukulong langis itong si John the Beloved. Hindi pa namatay, kaya siya po ay pinadala doon sa Patmos at doon po siya na exile hanggang sa kanyang pagtanda doon. Si James sa Acts chapter 12, he was been beheaded. Okay? Siya po ay pinugutan ng ulo. Si James, the brother of Jesus, was being pushed from the top of the temple. Inilagay doon sa taas ng templo, tapos itinulak yung kapatid ng ating Panginoon Jesus. Nung una, hindi po sumasampalataya sa Panginoon Jesus, pero nung nag-resurrect po ang Panginoon Jesus, siya po ay sumampalataya hanggang sa siya po ang naging pastor ng Jerusalem. Kaya lamang because of persecutions, siya ho ay dinala doon sa taas ng templo at itinulak ko siya, laglag po siya. At nang malaglag po ay hindi pa namatay, ginawa ng mga tao ay pinagpupukpok ang kanyang ulo hanggang sa siya ay pumamatay. Okay? Yun po si James, the brother of Jesus. Dapat nating tandaan mga kapatid, sabi nga, these disciples of Jesus were formerly coward. Okay? Because they abandoned Jesus when He was crucified. So, naalala po natin nung si Kristo Jesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Wala hong naiwan, wala hong natira sa mga alagad. Naglayasan po silang lahat, maliban kay John the Beloved. Ngunit, sabi ito, but when they were filled with the Holy Spirit, they became brave to face even the persecution to death. Nung sila po ay nakapuspos ng Banal na Espiritu, dumating ang Banal na Espiritu sa kanilang buhay, sila po ay, sabi rito, naging matapang na harapin ang mga persecution kahit hanggang sa kanilang kamatayan. Mga kapatid, tandaan po nating mabuti, ang persecution ay kasama po yon sa ating pagiging Kristiyano. Kaya pasalamat nga tayo dito sa Pilipinas dahil hindi ganong kabigat ang mga persecutions na ating pong naranasan. Napakaliit lang ng mga problema natin. Kumpara sa mga ibang mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo na sila po minsan ay nagtatago dahil lamang sa kanilang pag-iwas na sila po ay mahuli. Sila po ay pag kumakanta sila sa Panginoon ay halos hindi po nila maibulahalis ang kanilang boses dahil po sa takot baka sila po ay mahuli ng sundalo. Yun ay because of the persecutions. Okay? Kaya sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, remember that there will be difficult times in the last days. People will be selfish, greedy, boastful, unconceited. They will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful, and irreligious. They will be unkind, merciless, slanderers, violent, and fierce. They will hate the good. They will be treacherous, reckless, and swollen with pride. They will love pleasures rather than God. They will hold to the outward form of our religion, but reject its real power. Keep away from such people. Lahat na yun, na mga nabanggit dito sa 2 Timothy chapter 3 sa verse 1 hanggang verse 5, yun ay nangyayari na ngayon sa last days sapagkat talagang totoo pasama ng pasama ang panahon at ang buhay po ng mga tao ay talagang pasama ng pasama. Kaya bilang Kristiyano ay hindi natin maiwasan na talagang tayo ay apektado sa mga kasamaan ng mundong ito. Kaya nga sa verse 12 ng 2 Timothy chapter 3, sabi doon, everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted. Talagang makakaranas ng persecution. Kaya napaka-importante na tayo po'y manatiling matatag, nakatayo, at huwag po hayaan na tayo po ay ma-stumble. Sabi ito, in order to handle the great challenge in life, be filled with the Holy Spirit. Upang mapagtagumpayan daw po natin at maharap natin ang mga great challenges in life, kinakailangan mapuspos po tayo ng Banal na Espiritu, kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit. Ang halimbawang dito si Pedro, muli balikan natin, sabi nga si Peter ay, he promised Jesus to die with him. But because the Holy Spirit does not come yet, he denied Jesus 3 times. Nangako itong si Pedro na siya ay mamamatay kasama ni Kristo. Pero nung panahong iyon ay dahil ang Banal na Espiritu ay hindi pa nanahan sa buhay po nito ng mga alagad, ay nagawa po ni Pedro na ipagkaila ang ating Panginoon Jesus. Sabi sa Biblia na 3 beses
niyang naipagkaila ang ating Panginoon Hesus. Ngunit sabi ito, but when the Holy Spirit came into his life, he became brave. No, naging matapang po si Pedro na pagnindigan ang kanyang pagiging mananampalataya kay Kristo nung dumating po ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay sa Book of Acts. Okay? In fact, he is now ready to die for Jesus. Nakahanda daw siyang mamatay para kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, ang tanong natin ay, what is your problem? Ano po ang problema natin sa buhay? That is too small compared to the persecution that the disciples of Jesus have. Ano po? Napakaliit lang ho ng problema ho natin sa buhay. Kung tutuusin, ano po? Kung ikukumpara dun sa mga naranasan ng mga apostol po, na persecution ng panahong yon. Kaya dapat nating maintindihan na sa buhay na ito, mayroon tayong mga tinatawag na great challenge. Ano po? At ang challenge na ito ay kinakailangan natin mapagtagumpayan ang mga persecution sa buhay. At huwag natin hayaan na tayo po ay ma-stumble, bagkus tayo po ay bumangon at manatili nakatayo sa tulong ng banal na Espiritu. Yan. So yun po ang ating unang pinag-usapan, pinag-aralan, the great challenge. Ang pangalawa ay the great call. Okay? Sa John chapter 15 verse 26, sabi doon, the helper will come, the Spirit who reveals the truth about God and who comes from the Father. I will send Him to you from the Father, and He will speak about me. Yung sinasabi ito ng Holy Spirit na ito, na darating helper na ito, siya ay magsasalita, sabi ni Jesus, tungkol sa akin. Then sa verse 27, sabi dito, and you too will speak about me because you have been with me from the very beginning. Di kayo din. Sabi ng Panginoon Jesus doon sa kanyang mga alagad, kayo rin ay magsasalita tungkol sa akin. Kaya ito yung panawagan ho natin, ano po, our great call is to testify about the great King, about the great God, about the great Jesus. Ano po, yun ho ang ating pong panawagan, ang mag-testify o magsalita tungkol kay Kristo Jesus. Ang tanong ho natin, what should we testify about? Ano po ang dapat po natin ipatotoo? Well, sabi nga, don't worry because the Holy Spirit will help us. Well, mga kapatid, kung tayo lamang ho sa pamamagitan ng ating mga sariling kakayanan o mga ginagawa, well, talagang wala ho tayong magagawa o kaya naman mayroon man tayong maikwento, baka hindi naman makapagbigay ng glorification sa Diyos. Kaya kailangan ho natin ang tulong talaga ng Banal na Espiritu. Kaya sabi doon sa ating pong pinag-aaralan ay be filled with Him, be filled with the Holy Spirit. Ano po? Upang ang Holy Spirit na ito na nasa atin, ang siyang tutulong sa atin upang kung paano natin maititestify, paano tayo magpapatutuo tungkol kay Kristo Jesus. Sa John chapter 16 verse 7, once again, sabi doon, but I am telling you the truth, it is better for you that I go away, because if I do not go, the helper will not come to you. But if I go away, then I will send him to you. Yan, kaya sabi ng Panginoon Jesus, mas maganda kung ako yung mawala o umalis, no, para maipadala ko yung Holy Spirit, yung helper na ito, na mananatili sa atin, sa inyo, magpakailanman. So verse 8, sabi ito, and when He comes, He will prove to the people of the world that they are wrong about sin and about what is right and about God's judgment. So, ang Holy Spirit po, siya po yung mag-convict doon sa mundo, ano po, tungkol sa kasalanan at katuwiran at sa paghatol. Kaya sabi ito sa verse 9, they are wrong about sin because they do not believe in me. Verse 10, they are wrong about what is right because I am going to the Father and you will not see me anymore. Verse 11, and they are wrong about judgment because the ruler of this world has already been judged. Kaya ho, ito yung mga talata na nagsasabi tungkol po sa conviction of the Holy Spirit. Gagawin ng Banal na Espiritu sa mundong ito dahil po sa kanyang pagtulong ho sa atin. Okay? Pangalawa, ano po? You cannot testify about Jesus unless you encounter Him in your life. Yan napaka-importante sa ating pong buhay. Ang ma-encounter talaga natin ang ating pong Panginoon Jesus. Ibig sabihin, mayroon tayong kaugnayan sa Kanya, may karanasan tayo sa Kanya, upang mayroon tayong maikwento o mai-testify tungkol sa Kanya. Kasi kung wala ho tayong karanasan tungkol kay Jesus, ay ano po ang mai-testify natin? Ano po ang maikikwento natin? Ano po ang mai-share natin sa iba? Kaya
kailangan po ay meron talaga tayong karanasan at na-encounter dapat natin ang Panginoong Jesus. Sabi nito, sa ating pong binasa, the Holy Spirit will convict us about sin because sin dwells in us. Dapat natin tandaan na isa sa tatrabahuin po ng Banal na Espiritu sa buhay po ng tao ay walang iba kundi yung i-convict po niya ang puso ng tao tungkol ho sa kasalanan. At maging sa mga Kristiyano, the Holy Spirit will convict us about sin because sin dwells in us. Ito yung katibayan ng ang kasalanan na nananahan po kasi sa atin. Sa Romans chapter 7 verse 20, sabi ni Apostol Pablo, "If I do what I don't want to do, this means that I am no longer the one who does it. Instead, it is the sin that lives in me." Yung kasalanan na nananahan sa akin, iyon ang gumagawa ng mga bagay na hindi ko naman gustong gawin. Yan. Kaya dapat nating maintindihan na kahit tayo ay Kristiyano na, mayroon pa rin yung nananahan na kasalanan. Kung minsan sa atin yung ating dating pagkatao ay naroon pa rin, minsan umiiral pa rin. Pero salamat sa Diyos sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, kahabag-habag ako, kaawa-awa ako, sino makapagliligtas sa akin sa ganito kalalagayan? Pero sabi ni Pablo, salamat dahil kay Kristo, si Kristo Jesus ang siyang lunas ng problema po natin na walang iba kundi ang kasalanan. Kaya sabi nga sa Romans chapter 5 verse 12, just as sin entered the world through one man, and death resulted from sin, therefore everyone dies because everyone has sinned. So wala hong exempted. No one is exempted. All are sinners. Lahat tayo ay talagang makasalanan. Kaya sabi ito, the Holy Spirit, siya po ang magkukonvict sa atin para maintindihan natin yung kasalanan natin na yon at ito ay mapagsisihan. Pangalawa, doon sa ginagawa at ginagampanan ng banal na Espiritu, sa ito? The Holy Spirit will convince us about the righteousness of Jesus in us. Talagang ang banal na Espiritu, siya naman magko-convince sa atin as Christians, na tayo, we are the righteousness of God through Jesus sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya yabang tayo po ay, ibig sabihin, hindi na tayo mananangan doon sa ating sariling katuwiran, sa sariling gawa, kundi ang ating pong pagharap sa Panginoon at pagiging karapat-dapat sa Diyos ay sa pamamagitan po ng katuwiran na mayroon tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kapag tinignan tayo ng Diyos, ay hindi po yung katuwiran natin ang nakikita niya, kundi yung katuwiran ni Kristo Jesus. Tayo po ay matuwid katulad ng Diyos na siya po ay matuwid. Okay? Dahil kay sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan, wala nang kapahamakan para sa kanila na nakay Kristo Jesus. Okay? Sa 2 Corinthians 5:21, sabi doon, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kaya naging kasalanan daw si Kristo Jesus, bagamat wala siyang kasalanan para sa atin upang tayo po ay maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun po, isa pa na gampanin o tinatrabaho ng Banal na Espiritu, sabi ito, the Holy Spirit will also remind us that the world has already been judged, na ang mundong ito ay talagang hinatulan na. Yun ang gusto ipaalala ng Banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya mayroon tayong panawagan. Kaya sabi ito, so the world has no hope and we must not love the world or the things of this world. Kaya hindi daw dapat natin mahalin ang mundong ito, ni ang mga bagay sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay wala talagang pag-asa. Kaya at ito ay hinatulan na ng Diyos, ang mga nagmamahalo dito ay mapapahamak lamang. Sabi ito, since the world was already been judged, God will use us to reach the people of this world for Him. Ang panawagan kasi natin, the great call, ay para tayo po ay gamitin ng Diyos para abutin ang mga tao sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay nahatulan na ng kapahamakan. Kaya ang mga tao sa mundong ito, kinakailangan natin ay maabot at dalhin natin sila sa Panginoon. Kaya napaka-importante ng ating pong calling. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ,
and hath given us the ministry of reconciliation. Verse 19, sabi to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So, ibinigay ho sa atin ang trabahong ito, ministry na ito, at binigyan tayo ng word of reconciliation. Kaya tayo po ang mayroon pong tungkulin talaga para ho ang mga tao sa mundong ito na hinatulan na ng Diyos, ay sila po ay ibalik po natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong ministry, the ministry of reconciliation. Okay? Sabi pa rito, God will use us to reconcile the world unto Him, but the Holy Spirit will convict the world to repent. No? Ang Banal na Espiritu, ang trabaho po niya ay i-convict po ang mundo, ang mga tao sa mundong ito, para ho sila ay magsisi ng kanilang mga kasalanan. Kasi kung sa magitan lamang ng ating kakayanan, at kahit ano pang gagawin ho natin, kahit share tayo ng salita ng Diyos, at kapag wala hong conviction ng Holy Spirit sa buhay po ng tao, hindi po magbabalik loob sa Diyos ang taong yan. Kaya importante ang trabaho ng Banal na Espiritu, ang tulong ng Banal na Espiritu sa ating buhay pagdating ho sa ating pong ministeryo, sa ating pong mga panawagan na ito. Sa Acts chapter 1 verse 8, sabi ito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. No? Tayo po ay magiging witness ng Panginoon. Tayo po magpapatutuo. Tayo po ang magsasabi sa mga tao na ito na hindi pa nakakilala sa Diyos para sila ay magbalik loob sa Panginoon. But the Holy Spirit will convict their hearts. Okay? Kaya sabi ito, you are the witness of Jesus wherever you are. Yung sinabi niyang, both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang ibig lamang sabihin po ng Panginoon, magtitestify ho tayo, mag-witness tayo kung kahit saan man tayo naroon. Halimbawa, sa trabaho man tayo, ay mag-witness tayo doon sa trabaho. Doon sa school man tayo, mag-witness tayo doon sa ating sa eskwelahan. Kung saan tayo naroon, ay gamitin natin ang pagkakataon para mag-witness, okay? Mag-testify about the Lord Jesus Christ. Ito po yung ibig sabihin ng successful witnessing. Taking the initiative to share Jesus clearly in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Okay? So, ang unang-una, kinakailangan tayo mismo magte-take ng initiative, magpapasimula ho na i-share talaga si Kristo Jesus ng malinaw doon sa mga tao. Pero tutulungan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pag-share nito, at ang resulta ay ipagkatiwala po natin sa Diyos. Bahala na ang Diyos na magligtas po sa mga taong ating pong binabahaginan ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante yung ating pong calling, yung ating pong ministry, the great calling. Okay? At ang pangatlo sa ating pag-aral ay the great counselor. Okay? Sabi sa verse 12, John chapter 16 verse 12, I still have a lot to say to you, but you cannot bear it now. Sabi po ng Panginoon Jesus, no? Alam po naman natin, ang mga alagad ay nalulungkot na sa mga pangyayaring ito. Pero sabi ng Panginoon Jesus, ang dami ko sanang sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang tanggapin ito ngayon. Yet, sabi ito verse 13, yet when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own accord, but will speak whatever He hears, and will declare to you the things that are to come. Verse 14, He will glorify me because He will take what is mine and declare it to you. Okay? So, sabihin ganon, kapag dumating ho ang Banal na Espiritu, siya po din, maliban siya ay tinawag din po ng Panginoon Jesus na helper, siya din po ay tinawag na Spirit of Truth. No? Siya po yun, the Holy Spirit, at siya po yung mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. At ang kanyang trabaho ay kanyang gagampanan just to glorify Jesus. Okay? Para mag-glorify po ang ating pong Panginoon Jesus. So, sabi nga dito, to discern what is the truth, we must see who will be glorified. Para maintindihan, malaman na po natin yung katotohanan, ay kinakailangan makita natin kung sino ba ang dapat maluwalhati doon sa mga katotohanan. Kaya minsan mayroon kasing half-truth lang, minsan may parabagang hindi totoo, pero minsan parang totoo talaga siya, pero hindi natin na talagang matya kung talagang
totoong katotohanan maliban na tingnan natin kung papaano, kung ito ba ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kasi pag nagbibigay luwalhati sa Diyos, okay, ito ang katotohanan. Okay, example, pagdating mo sa ating kaligtasan, okay, tingnan natin kung paano natin malaman ang katotohanan when it comes to salvation. Sabi dito, which do you think will glorify God? Alin ba dito ang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? You believe in your works and be saved? Or you believe in what Jesus did and be saved? Alin ba dito? Siguro dapat natin maintindihan na kung ikaw ho ay naniniwala sa iyong mabuting gawa para mahaligtas, sino mapapapurihan, maluluwalhati? Siyempre ikaw, kasi doon ka sa iyong performance naniniwala. But if you believe in what Jesus did on the cross of Calvary and be saved, sino maluluwalhati? Siyempre, ang ating Panginoon Hesus. Siya yung gumawa para ho sa ating pong kaligtasan. So, yun, doon ba natin malalaman kung alin ba talaga ang katotohanan? Alin ba talaga ang tama? Siyempre, ang tama ay laging nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya iyon ho ang tatrabahuin ng Banal na Espiritu, ang magbigyan ng karangalan ang Panginoong Hesus. Okay? Kaya sabi ito, the Holy Spirit in us will glorify Jesus. Yun ang kanyang gagawin, tulong sa atin para maluwalhati ang ating Panginoon Hesus. Sa John chapter 16, verse 15, sabi doon, all that the Father has is mine, that is why I said, He will take what is mine and declare it to you. Yan, sasabihin ho sa atin ang lahat ng mayroon ng tungkol sa Panginoong Hesus. Yun ho ang tatrabahoin ng Banal na Espiritu. Then sa verse 16, sabi doon, in a little while you will no longer see me, then in a little while you will see me again. At this point, some of his disciples asked each other, what does he mean by telling us, in a little while you will no longer see me, then in a little while you will see me again, and because I am going to the Father? Nagkakaroon po sila ng kalituhan at hindi nila maintindihan yung sinasabi ng Panginoon Hesus na sandaling panahon na lang ay hindi nyo na ako makikita at pagkatapos makikita nyo ulit ako. Hindi nila maunawaan yung mga bagay na ito. Then sa verse 18, sabi, they keep saying, what is this in a little while that he keeps talking about? We don't know what he means, no? Yun, nalilito na ang mga alagaan. Then sa verse 19, sabi ito, Jesus knew that they wanted to ask him a question. So he asked them, are you discussing among yourselves what I mean when I said, in a little while you will no longer see me, then in a little while you will see me again? Verse 20, truly I tell all of you with certainty, you will cry and mourn, but the world will rejoice. You will be deeply distressed, but your pain will turn into joy. Okay? Ano po ang gustong sabihin ng Panginoon Hesus? Time will come na kayo po ay talagang iiyak, kayo ho ay magdadalamhati, ngunit ang mundo ay magsasaya. Okay? Ngunit sabi ito, but your pain, ang inyo pong mga pasakit na yan, ay mapapalitan ho ng kaligayahan. Kailan ho mangyayari? Kaya nagbigay siya ng isang halimbawa, katulad sa pangyayari ng isang babaeng nanganganak. Ano po? Sabi ito, when a woman is in labor, she has pain because her time has come. Yet when she has given birth to her child, she doesn't remember the agony anymore because of the joy of having brought a human being into the world. Di ba? Kapag ang babae ay nanganganak, ay sobrang napakasakit yon. Ano po, hindi po maipaliwanag yung kanyang nararamdaman. Lalong-lalo na kapag yung hindi po cesarean o kaya hindi po painless, ano po, yung talagang manganganak ng normal lamang talaga, sobrang hindi maipaliwanag yung kanyang nararamdaman sa sakit. Kaya may katotohanan yung sinasabi po na kapag nanganganak daw po, ang kabilang paa ay nasa hukay na. No? Ibig sabihin, 50-50 po yun. It's either mamatay o mabuhay. Parang ganun ho ang pakiramdam noon. Sa atin, hindi ho natin naintindihan. So, ang gustong sabihin po ng ating Panginoong Hesus, ano po, ay pag nakita ho ninyo na ako ay hinuli na, pinersecute ako, okay? Tapos pinako sa krus, pinatay, talagang magdadalamhati kayo. Ngunit yung inyong pagdadalamhating yan ay mapapalitan ho ng kaligayahan. Katulad ng isang babae na kapag siya po ay nanganak,
nailabas na yung sanggol. Lahat ng kanyang hirap, lahat ng kanyang pasakit, lahat ng kanyang nararamdaman ay makakalimutan yon at mapapalitan ng tuwa dahil po sa sanggol na kanyang iniluwal sa mundong ito. So ganoon din po, sabi nga, kapag katapos ng mga pasakit na iyon na inyo pong mararamdaman dahil po sa aking pong pagkawala, pagkamatay, ngunit pag ako ay nag-resurrect na buhay na maguli, okay, ay mapapalitan ng kaligayahan ang inyong kalungkutan. Okay? So ito ho ang gusto sabihin ng ating Panginoon Jesus. Jesus was saying that when you see me punished, crucified, and died, that will be your darkest moment. Okay? But when you see me resurrected, your sadness will turn into joy. Okay? Kaya napakasarap isipin na hindi po permanente yan. That is, ang persecution na yan, yung mga kalungkutan na yan, yun ay pansamantala lamang. The good news is this: the Holy Spirit will let us experience the reality of Jesus. Yun ang good news. Ano po? Na kahit po tayo ay nabubuhay sa mundong ito na marami po mga kalungkutan sa buhay, pero iyon ang good news ay ang Banal na Espiritu ay kanya ho tayong tutulungan na maranasan po natin talaga ng totoo ang ating pong Panginoon Hesus sa ating pong buhay. Okay? Tingnan natin. Sabi ito, the difference between Christians and non-Christians is that we feel the reality of Jesus in us. No, yun ang kaibahan talaga dapat natin maintindihan ng totoong Kristiyano at saka hindi. Sa atin bilang mga totoong Kristiyano, ay totoo ho si Kristo sa ating pong buhay, naranasan natin siya, kaya dapat nating maintindihan na ang ating pong Panginoon Hesus ay buhay, kaya tayo po din ay dapat buhay na naglilingkod at naninilbihan po sa Kanya. Ang mga non-Christians, wala hong dating sa kanila si Kristo Jesus. Bakit wala ho silang kaugnayan? Pero sa atin, mayroon pong dating ang Panginoon Hesus sa ating pong buhay. Kaya sabi nga sa John chapter 16 verse 22, now you are having pain, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. Okay? Sa verse 23, sabi po dito, on that day you will not ask me for anything. Truly I tell all of you with certainty, whatever you ask the Father for in my name, He will give it to you. Verse 24, so far you have not asked for anything in my name. Keep asking and you will receive, so that your joy may be complete. Okay? So ano ho ang pangako ng Panginoon? Na kapag kahit po sa ating pong mga pananalangin, sabi nga, even in prayer, you will feel the reality of God in your life. Ano po? Mararanasan po natin ang realidad ng ating Panginoon Hesus kahit sa panalangin. Bakit? Kasi mayroon pong sagot sa ating pong buhay. May mga sagot po sa ating pong mga panalangin. At kapag sinagot po ito, ang ating kaligayahan ay nagiging kompleto, sabi po ng Panginoon Hesus. Okay? Then sabi pa rito, we feel the reality of God's love in our lives. So yun ang mga katotohanan na dapat natin makita ng realidad ng ating Panginoon Hesus ano po sa ating buhay. Sabi ito, bagi po ang pag-ibig ng Diyos. No, yung totoong pag-ibig ng Diyos ay mararanasan, maradama po natin sa ating pong buhay. Kaya sabi nga sa John 16 verse 27, because the Father Himself loves you, and because you have loved me and believed that I came from God. No? Ang Ama nagmamahal sa atin, then Jesus nagmamahal din po sa atin. Kaya nga ho, naniniwala ho tayo na si Kristo Jesus ay nanggaling ho sa Ama. Okay? Kaya mga kapatid, napaka-importante yung pag-ibig ng Diyos na yan ay nararamdaman po natin sa ating buhay. At yun ho ang reality of Jesus sa ating pong buhay. Then sabi pa rito, God will not refuse to give you the Holy Spirit. Maging po ang Banal na Espiritu kapag tayo po hiningi natin ito, nanalangin tayo sa Ama, hindi niya ipagkakait sa atin ang Holy Spirit. Kaya sa Luke chapter 11 verse 13 sabi doon, so if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who keep asking Him? No? Ibibigay ng Diyos ang Banal na Espiritu doon sa mga humihingi po talaga sa Kanya. Bakit ang Holy Spirit? Sapagkat ang Holy Spirit ang siya yung ultimate answer sa lahat po ng ating pong pangangailangan sa buhay. Kaya yun ay ibibigay ng Diyos para sa atin. At ang sabi nga ng Panginoon Hesus, ang Banal na Espiritu na ito ay mananahan sa atin magpakailanman. Kaya napaka-importante ng trabaho ng Banal na Espiritu. Kaya kung ating pinag-aralan ay sabi noon, Jesus
gives the Holy Spirit, then sabi doon, be filled with Him. Okay, sa ating pong pagtatapos, sabi nga, this is now the reality that Jesus is in us. We could have peace in our lives. No, katibayan na si Kristo Jesus ay totoo sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya sa Colossians chapter 3 verse 15, sabi ito, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Okay? So, yun ang sinasabi, yung salita ng Diyos ay sana'y manahan po sa atin ng masaghana upang tayo po ay makasamba, magpuri, makaawit sa ating Panginoon. Then sa Ephesians chapter 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So ang sinasabi po dito, yung sinasabi sa Colossians at saka sinasabi sa aklat po ng Efeso o sa Ephesians ay pariha lamang po, pero ang sabi doon sa Colossians ay ang salita ng Diyos ay manahan po sa atin. Pagdating ho dito sa Ephesians ay mapuspos tayo ng Banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po nito, sabi ito, how do we know that we are filled with the Holy Spirit? Sabi ito, we are also filled with the Word of Jesus that gives us peace. Okay? Kaya kung tayo po ay sabihin po natin paano mapuspos ang Banal na Espiritu, kinakailangan punong-puno ka ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos na ito, ang salita ng ating Panginoon Hesus na ito, siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng kapuspusan sa ating pong buhay. Okay? The Holy Spirit will give us peace. Okay? So, kaya sabi ito, even in prayer, we could have peace of God. Kahit nga sa panalangin. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Then sa verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. No? Yung kapayapaan ng Diyos ay sa atin po yon sa pamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay nananalangin at humihingi po sa Kanya, ang Banal na Espiritu magbibigay sa atin ng peace o kapayapaan sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya sabi ito, your heart and mind are focused on Jesus. Kaya dapat daw po ang ating puso, ang ating isip ay nakafocus sa ating pong Panginoong Jesus, upang tayo po ay maranasan po natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Kaya sabi nga, be filled with the Holy Spirit because He will help you focus on Jesus and not on your circumstances. Okay? Kaya hayaan natin na tayo po daw ay mapuspos sa Banal na Espiritu, upang ang Banal na Espiritu na ito, siya yung tutulong sa atin upang maituon natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Panginoon Kristo, at huwag maituon doon sa mga pangyayari at kaganapan sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, napaka-importante ng trabaho ng Banal na Espiritu na ating pong tinanggap mula ho sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng Bible, we must be filled with the Holy Spirit. Sana ay mapuspos nga tayo ng Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ay napakalaking tulong sa ating buhay bilang Kristiyano. Pagpalain ng Diyos ang Kanya pong mga salita, natin na pagbulay-bulayan at pag-aralan sa umagang ito, nawa ay mapapurihan parangalan ng Diyos. Salamat po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, Diyos, sa aming Ama, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin kayo sa oras na ito. Muli kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa maayos at matagumpay po naming gawain. Salamat po, Diyos, sa inyo po mga salita namin po na pagbulay-bulayan at pag-aralan. Hayaan mo, Diyos, na ito po ay patuloy naming maalala at magpahalaga po kami sa ipinagkaloob po sa amin na wala iba kundi ang Banal na Espiritu and the Holy Spirit, which is the
third person of the Trinity ay pahalagan po namin. Huwag po namin itong pighatiin, huwag po namin itong bigyan ng kalungkutan o Diyos. Bagkus ito ay dapat po natin bigyan ng pansin sa aming mga buhay because ang Holy Spirit na ito ang siyang aming pong gabay, ang aming pong tulong, ang siya pong katotohanan na magtuturo po sa amin. Salamat po Diyos sapagkat alam po namin na ang Holy Spirit na ito na nagkalob sa amin ng Panginoon Hesus ay siyang patuloy na magtuturo sa amin upang mag-glorify po ang Panginoon Hesus. Siya po ang tutulong sa amin upang kami po ay mag-focus sa Panginoon Hesus at upang kayo po ay magkaroon ng kapayapaan bilang mananampalataya. Salamat po, pagpalain niyo po Diyos ang inyong mga salita sa aming puso at buhay. Hayaan mo Diyos na ito po ay huwag po namin makalimutan. Lagi na namin maalala at magpahalaga po kami nito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming sa dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.